teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
nalalanta. Ngunit ang kay Yahweh ay magtitiwala, buhay ay sisigla at lalakas. Kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanghihina at nanlulupaypay, maging ang mga bulaklak at damo sa kapaligiran, natutuyo at nalalanta. Ngunit kung kay Yahweh ay magtitiwala, buhay ay sisigla at lalakas. Purihin mo ang Diyos, o aking kaluluwa, at huwag kalimutan ang kanyang kabutihan. Oh, aking ihayag mga ginawa mo sa buhay ko, pagkat ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Purihin mo ang Diyos, o aking kaluluwa, at huwag kalimutan ang kanyang kabutihan. Oh, aking ihayag mga ginawa mo sa buhay ko, pagkat ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Tulad ng agila, ako ay lilipad, ako ay tatakbo, hindi mapapagod. Ako'y lalakad at hindi manghihina. Oh, purihin mo ang Diyos, o aking kaluluwa, at huwag kalimutan ang kanyang kabutihan. Oh, aking ihayag mga ginawa mo sa buhay ko, pagkat ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Purihin mo ang Diyos, o aking kaluluwa, at huwag kalimutan ang kanyang kabutihan. Oh, aking ihayag mga ginawa mo sa buhay ko, pagkat ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Pagkat ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Pagkat ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Good morning, Jesus! Magandang umaga po sa ating lahat at kayo inaanyayahan namin at ang mga kasama niyo sa bahay ay tawagin natin upang patuloy tayong makarinig ng magandang balita mula sa ating Panginoon. Kasama ko po si Brother Bong upang magbigay ng mga pahayag na galing sa ating Panginoon. At alam kong kami dalawa excited sa pagtuturong ito dahil buhay na buhay sa amin ang Yes, mga pag-aaral na gagawin natin sa umagang ito. Pero bago tayo dumako dyan, tayo'y manalangin muna. Tawagin mo si Brother Bong para sa opening Yes, prayer. Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ama namin banal, Diyos sa dakila, Diyos na may-ari ng langit at lupa, muli kami nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito, sa malayang oras na inyong binigay sa amin. Samahan niyo po kami, Panginoon. Alam namin na nauuna na kayo sa aming mga sasabihin at sa aming mga gagawin, Panginoon. At take full control, Lord, sa aming mga ibabahagi para sa umagang ito. Bago po lahat, Lord, kami ay nagpapalinis sa iyo, humihingi ng kapatawaran, anuman na nagawa namin pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Salamat, Lord,
sa inyong banal na dugo na siyang magbibigay ng simula, bagong buhay at bagong pag-asa sa amin. Samahan niyo po kami, Panginoon, at alam namin, Lord, na kayo po ang magpupuno ng lahat ng aming mga sasabihin. Hindi man kami karapat-dapat, ngunit sa salita mo lamang ay gagaling kami lahat. In Jesus' name, Amen. So Thank you, ating Lord. memory verse of the week, 2 Chronicle 15:7, but you be strong and do not let your hands be weak, for your work shall be rewarded. Yan. Ayan. Brother Bong, sa Tagalog. Ayan. Thank you, Lord. Sabi nga dyan, ngunit kayo'y magpakatapang. Kayo'y wag ninyong hayaang manghina ang inyong mga kamay, sapagkat ang inyong mga gawa ay gagantimpalaan. Napakaganda, hindi Ay, ba? thank you, Lord, ng reward. Di ba? Hindi nasasayang. Ano rin yan, di ba? 1 Corinthians 15:58, Yes, di opo ba? naman, opo naman. Walang paglilingkod sa Diyos Yes. ang masasayang. No? Yes, opo. So, ito po ang memory verse of the week natin na actually related dun sa atin sa topic na i-discuss namin ni Brother Bong. Pero sabi nga ni Brother Bong, bati muna, Brother Bong. Opo naman. Ayan, thank you, Lord. Today is Friday. Ang pinaka-prayer meeting ko pag Monday, ayan, thank you, Lord, nasa Justinville ako. Minsan nag-Tuesday kami. And then pag Saturday, nandiyan dyan, binabati ko ang happy anniversary advance sa mga taga-East. Ayan, Yes. thank you, Lord. Magkikita-kita kami bukas dyan. Bukas, Oo. oo. Sabado maaga tayo mga kapatid, ha? Yan, sama-sama natin i-celebrate ang 29 years ng East Compi. Fellowship. Ayan. Thank Binabati you, ko aking mga kapatid. Yan, lalo na si Brother James na isa sa mga answered prayer ko, Minister Ernie. Yan, yung aking kapatid na yan. Thank you, Lord. Yan, ang sila Anet, dyan sa may Brookside. See you tomorrow, kapatid. Ading ko. Yan. Thank you, Lord. Masaya yan. Ako, basta naman, naman oo. mga ganyang pagtitipon, Thank you, grabe ang suporta ng lahat. No? Hindi lang naman taga-isang pupunta. Maraming inanyayahan kahit Opo. sa mga outreaches. May Diyan tayo sa sa may Juan Cainta Stadium. Stadium. Pinagganapan Thank din you, natin last year Ayan. diyan sa may Juan Cainta. Yan. Salamat. No? Sa akin din, binabati ko yung mga prayer group. Unang-una sa Philcor, Phil Estate. Pag Lunes, Thank you, Lord. pag yan. Martes ay sa Pinagbuhatan. Kay Pag Sister Nora. Webes ay sa DAP. No? Nakakatuwa sa DAP kasi ang tawag ko nga mga anak ko, puro lalaki. Thank Pati pa si you. Sister Josie, anak mo. Ay, hindi. yung mga taga-DAP na nakakatuwa nga ang mga dumarating ay ang mga lalaki. At saka sabay-sabay dumarating. Nakita ko ang yan mga sa nyo, sa Thank video. you, Lord. Oo. Oo. Tapos, Pag Friday. Hindi pa. May isa pa. Guadaviejo, sa kapatid ni Sister Alice Mosquera. Nga, kila At nanay. pag Biyernes, nariyaan naman ang tinatawag na Gen School sa Antipolo. At pag end of the month naman ay sa East Village. No? East Village. East Village. Pag Sabado naman, ako, yan ay isang gustong-gusto kong grupo. Hindi naman favorite, pero natutuwa ko kasi napaka-simple ng pamumuhat, napaka-simple ng mga tao sa talim. Doon sila no linggo. Oo, Matin sila. At pagkatapos nun ay tumatakbo naman ako sa Antipolo. Yan yung prayer meeting nila, Sister Inday, Sister Temi, Sister Alice Mosquera. Ayan. So sa magang po ito, tayo dire-diretso sa ating pag-aaral. Yun yung binanggit namin kaninang 2 Chronicle 15:7 ay may kinalaman sa ating pag-uusapan ngayon. Okay? Basahin ko na po. Sabi nga dito, Minister, bago simulan, kita nyo, kasi ang lawak kasi ng pag-aaral na ito. Sabi nga dyan sa 2 Chronicles 15, bigyan ko lang ng konting Sister, Minister Ernie. Okay. Sabi nga po rito, ang talatang ito ay nagtuturo sa atin na dapat tayo ay magpakatatag at huwag manghina sa ating mga kamay. Kahit na ano pa man ang mga pagsubok o mga paghihirap na ating inaharap, ito ay isang paalala na ating mga gawa ay may gantimpala mula Yan nga ang sa pag-uusapan natin. Diyos. Ayan, so, Amen. basahin ko na itong ating pag-aaral. At malapit na malapit dun sa ating tawag dito, verse of the week. Sa Hebrews 10:36, for you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise. Sa Tagalog, napakaganda. Kinakailangan kayo'y magtiis. Ayan, merong dito ang... Same thing din sa 35, ano? Lilibot ito sa ating pag-aaral ngayon, yung pagtitiis. Ayan, doon tayo iikot. No? Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap
ninyo ang kanyang mga ipinapangako. Dito tayo minsan bumabagsak ng mga Kristiyano, yung bang paghihintay. Kasi pag naghihintay ka, kasama yung pagtitiis dyan. Opo, no? opo. So bago ako dumako sa pinaka-formal lesson natin, si Brother Bong, ano ba ang insight mo dito, Brother Bong? Ayan. Thank you, Lord. Magandang umaga uli-muli. Thank you, Lord, dahil muli para mapabilang sa pagtuturo about the perseverance of faith. Kasi dito, kung alam naman natin sa Galatians 5:22, nakalagay yan. No? Isa sa mga fruit of the Holy Spirit. Bagamat may iba-iba mga term ng word, may endurance, may perseverance, oo. Pero sabi nga rito, ang perseverance of faith sa Tagalog, nga sabi nga, ang katatagan ng pananampalataya o pagtsatsaga sa pananampalataya. Sabi nga rito mga kapatid, ang pinakakahulugan nga po nito, nung tinignan-tignan ko po sa sa aking mga ni-research, sabi, ang katatagan ng pananampalataya ay tumutukoy sa pagtsatsaga at pagpapatuloy ng isang tao sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Kahit na sa gitna ng mga pagsubok, paghihirap, o mga hamon. Hamon sa buhay. Totoo Imagine mo, no, hamon. Naalala ko tuloy yung word dun sa Ecclesiastico. Syra kung tawagin sa English, sabi nga, anak, kung nais mo maglingkod sa Panginoon, humanda ka sa mga pagsubok. Oo. Pero hindi naman ako discouraged nung time na yun. Bagamat totally na tagang ibinigay ko na nga yung sarili ko sa ating Panginoon, ang kailangan ko lamang ay paghandaan ang mga bagay na yan. At salamat dahil sa pagbabasa ko nga ng Word of God, nakita ko kung paano rin natin i-adjust ang buhay na natin tungo dati sa patungo sa nakaugnay sa ating Panginoon. Bagamat minsan hindi naman perfect ang service natin pagdating sa pag-aalay ng mga gawain na pwede natin ibigay kay Lord. Kaso, ang kailangan lamang, ando doon yung scriptural, yung ginagawa. Bagamat minsan sasabihin nga ng Isaiah 55, di ba? Your ways is different from my ways and your thoughts is different from my thoughts. Minsan, nananangan tayo sa mga bagay na gusto natin, pero hindi naman gusto ng Panginoon. Kaya, May nabanggit kang scriptural, parang may sinasabi ka na may 4 na karakter kaya sa Bible. Tatlo, Minister Ernie. Oo. Mabanggit mo Ayan. yan. Oo, totoo yan. Kasi sabi nga sa Bible, may mga ilang tao na nagpakita ng kanilang katatagan at pananampalataya o tinatawag natin perseverance of faith. Alam naman natin to eh. Very common na to, pero hindi nalalaman ng marami. Unang-una dyan yan si Job. Oh. Can you say amen? Totoo yan, si Job. Sabi nga rito, si Job ay isang taong nagdusa ng matinding paghihirap at pagkawala ng lahat sa buhay niya. Ngunit siya ay nanatiling tapat sa Diyos. Pero kung mapapansin mo, kung titingnan natin yung pinaka-whole story dun sa Book of Job, may question pa rin, pero andun pa rin yung pananatili niya sa ating Panginoon. Ang kinagandahan lamang nito, minsan, para bang wag mo ipagmamalaki yung mga bagay na hindi mo nalalaman tungkol sa Panginoon. Bakit nagaganap sa iyan? Like me, lagi kong iniisip kapag may isang nakakabalita ako ng mga ganyang klase ng mga problema sa aking family, sabi ko na lang may magandang gagawin ang Amen Panginoon tayo dyan. sa buhay natin. Oo. Pangalawa, alam naman natin si Joseph the Dreamer. Di ba? Sabi ko nga noong time na bago-bago ko binabasa ang Joseph the Dream, ang inggit ng mga kapatid. Di ba? Pero sabi nga rito, alam naman natin na siya ay ibinenta ng kanyang mga kapatid bilang alipin para maging alipin at nakaranas ng maraming pagsubok dahil sa inggit sa kanya ng mga kapatid niya. Ngunit, siya ay nanatiling tapat sa Diyos. At sa huli, nakita natin yung reward na binabanggit nga. At sa huli ay naging makapangyarihang pinuno siya sa Ehipto. Actually, ang pagtsatsaga ay isa sa mga, sabihin na nating, medyo matagal bago matutunan. Kasi maring iba nagtsatsaga pero marami pa rin reklamo. Pero yung tunay na pagtsatsaga, na pag-uusapan nga natin mamaya, yung godly natin na endurance, iba yun. At yun ang sinasabi mo tungkol kay Jose. Kay Joseph, oo. Kaya nakakatuwa yung story kung babalik-balikan yung ang Book of Genesis. Ay nako,
para bang sasabihin mo na, di man lang gumanti to. Para bang, imagine mo, hindi man lang gumanti tong si Joseph, bagamat andun na sa kanya yung authority. Pero, pinakita lamang niya doon na mahal na mahal niya ang kanyang mga kapatid, especially ang kanyang tatay. Ayan. Pangatlo, alam naman natin dito kay Apostol Pablo. Di ba sabi nga rito, si Apostol Pablo ay nakaranas din ng maraming pagsubok at pag-uusig sa kanyang ministeryo. Ngunit siya ay nanatiling matatag sa kanyang pananampalataya at patuloy na ipinangaral ang Ebanghelyo. Kasi alam niya isang bagay na baon-baon ni San Pablo noong time na yon. Si Saulo pa nga siya noon eh. Ang sabi nga doon sa Acts 9:16, sabi nga ni Lord doon, nung nagpakisuyo siya kay Ananias, sabi nga noon, sabi mo sa kanya, ipapakita ko sa kanya ang mga bagay na handa niyang tiisin alang-alang sa akin. Kaya nakita naman natin na tumumba, bumagsak. Kaya ngayong pag-aaral natin last time na yon, na sabi nga paano mo malalaman na tagumpay ang isang buhay na isang tao? Yung kakontentuhan na meron si San Pablo. Kaya sabi nga niya dun sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Bagamat nakakulong siya nung time na yon, pero pinakita rin niya dun sa mga dumadalo sa kanya, huwag niyo ako masyadong alalahanin kasi naranasan ko na ang lahat ng bagay. Kaya yung kakontentuhan na meron siya, ay grabe na yung gantimpala na meron siya. Kaya thank you Lord. Ayan. Brother Bong, nung hindi ka pa Kristiyano, wala ka pang relasyon sa Diyos, ano pagkaintindi mo pag sinabing magtiis ka? Anong reaction mo nung hindi ka pa Kristiyano? Para kung pinagtampuhan ng panahon. Oo, totoo yan. Sige nga. Pag sinabi nating magtiis ka, para bang kaaway mo ang lahat. Yung pakiramdam mo na wala ka ng ibang kakampi, kundi ang sarili mo na lang. Kaya sabi nga, ano ka na lang, para bang sasabihin mo na pinagtampuhan ka ng panahon, ay grabe, yung nangyari at nangyari. So, ang feeling, normally, hindi lang naman ikaw, yung wala sa Panginoon. Ang Opo. feeling niya is biktima siya ng kapalaran eh. Parang ganun, para bang, Diba? para bang, ayaw mo na ulitin yung mga ganong klase ng sitwasyon, parang ayaw mo na ulit maibalik sa iyo na sorry ka na lang, para bang pinagtampuhan ka na naman ng panahon, yung ganun. Pero nung maging Kristiyano ka na iba yung pananaw mo, personally sa'yo, bilang Brother Bong, ano ang nakita mo ngayon na, di ba, ayan, may sinabi sa atin, matuto kang magtiis, no? So, sa iyo, sa personal mong buhay, paano mo ito na-practice ngayon na Kristiyano ka? Siyempre naman, sa dami rin ng mga, ayan, naalala ko na naman nung minsan na-interview na rin ako tungkol doon sa ganyang klase ng katanungan. Paano, di ba? Nandahil doon sa mga nakakaharap at ngayon Kristiyano na ako ha, at bago pa ako naging manggagawa, yung doon sa mga nakakaharap kong mga manggagawa na may mga iba't ibang mga karanasan din sa buhay. Na ipinakita doon, masasabi natin na meron talagang isang Diyos na masasabi ko na magbibigay ng bagong buhay, bagong simula at bagong pag-asa sa akin. So, nabuksan yung iyong kaisipan. Opo. Kasi nga karaniwan, yung iba parang feeling nila malas talaga ng buhay ko. Parang hanggang dito. So, kahit ang mga kasama natin ay nakatulong upang makita mo. Kasi yung buhay nila na nakikita mo rin naman, ay nakita mo yung, isang makikita mo, kahit hindi ka na bumanggit ng pangalan na, isang manggagawa na masasabing, ito matiisin ito. Anong nakita mong quality sa taong ito na masasabi mong magandang inspirasyon itong taong ito kasi matiisin? Actually, dalawa sila na until now, na patuloy kong ginagawang magandang halimbawa yung kanilang mga ginagawa. Ano yung mga qualities nila? Yung pagiging maasikaso sa pamilya. Kahit na may problema. Yes, yun, kahit na iyak na naman ako. Di ba alam naman natin na si Brother Bong, Tito Bong. Kung maaari talagang sabi nga, hanggat may buhay, may pag-asa. Oo, yun ako dun. Kaya alam mo, tatay, talagang para bang ang sama-sama ng loob ko minsan kapag minsan mismo mahal ko sa buhay na tumawag at nangailangan. Tapos hindi ko na ibigay yung gusto. Para bang
ano ako sa sarili ko. Oo, totoo yan. Ano yung pagtitiis doon? Yung pagtitiis, para bang sinasabi ko lang na, Lord, ito na ako, totoo na ako. Hindi ko na kayang magsinungaling pa na kahit sabihin na natin na wala talaga, ayoko sabing meron. Get mo. Kasi minsan para bang sandali-sandali lang ha, gagawa ko ng paraan. Kahit wala na akong alam na gawa ng paraan, binibigyan ko pa rin ng pag-asa yung tao. Okay. Para bang hindi ko lang madiretso sa kanya na, sorry na lang ha, wala akong mapahiram sa iyo. Okay. Ganun na lang. So yung pagtitiis mo doon ay patuloy na pagtulong doon sa mga humihingi ng tulong Opo, sa iyo kahit opo. na minsan kumbaga wala ka nang ilalabas. Paano mo ito tinitignan sa buhay mo na bilang isang Kristiyano? Paano ito sa palagay mo? Ano ibubunga nito? Para sa akin, ibubunga. O nagbunga na ba? Sobra na, nagbunga na. At naipakita na sa akin ng Panginoon kung ano dapat kong gawin at kung anong hindi para magdahilan. Sabi nga, the truth will set us free naman talaga eh. Kung ano talaga yung sino ka, kung ano talaga yung dapat mong sabihin mo, hindi para magkunwari ka na. Yun ang naibunga sa akin, nagiging totoo na ako para sa kanilang lahat. Ganun. Sino isa naman na, wag mo na kailangang bangitin yung pangalan, na masabi mo, matiisin ito? Matiisin. Oo. Meron ka ba bang isang sabi mo, inspirasyon ko ito kasi alam kong matiisin ito. Pwede kong gayahin yung kanyang buhay na tinatahak ngayon. Meron ba? Kahit na member or ano. Kasi sa member, marami, no? Madami sa member. Alam niyo mga kapatid, yun ang kagandahan ng nasa iglesia. Nakikita mo, kasi ang mga nasa iglesia, sabi mo nga, bukas na ang buhay sa bawat isa. Opo naman. So nakikita namin yung mga struggle ng mga kapatiran, yung mga pinagdaraanan. Kaya nga minsan, bilang manggagawa, ako na lang, minsan napapahiya ako na, grabe itong taong to, na kung itong kapatid kong ito, na kung ako lang, parang hindi ko yata kakayanin. Mismo, opo, tatay talaga. Pero, para bang mapapahiya ka? Yun na nga, na makita mo na talagang paano yan. Alam naman natin, pero yung proseso ba, yung journey mismo na araw-araw dadaanan niya yan. Isang napakagandang example na pwede ko naman natin banggitin ay si Pastor Ray. No? Every day, yun ang hinaharap niya, yung panginginig ng kamay niya. Nung huli ko nga siyang makausap, sabi niya, hindi na siya nakakatulog. Opo. Tapos hindi siya nakakakain ng mahusay. Pero ang lumalabas sa bibig niya, alam ko mahal ako ng Diyos. Patuloy niyang binabanggit yun. Oo, patuloy niya binabanggit. Kasi sabi mo nga, yun ang totoo. Opo, yun ang totoo Yun ang kasi. totoo. Oo. At sa pagtitiis, yun ang nagiging parang, hindi lang nagiging parang, kundi yun ang kalasag niya na patuloy siyang umahawak. Binanggit mo nga yung tungkol sa pagtitiis. Kung walang pananampalataya, walang ibubungang maganda. Opo, tama. Ang pagtitiis. Kaya napakahalaga. Yung bang mga pagtitiis mo, ano ba yung mga naging bunga nito? Pwede ka ba magbigay ng... Bunga? sabi mo kasi, di ba? Sabi mo, may magandang mangyayari. Opo, Siyempre, para sa akin, naging bunga. sasabihin mo yung pagka yung wala pang maganda nangyayari. So sabi nga natin, ang makadiyos na pagtitiis ay nagbubunga. So, Opo. sa'yo na lang, personally, sa buhay mo, ano ang mga naging bunga nito na natuto kang magtiis dahil sa pagtitiwala sa Diyos? Ang pinaka naging bunga talaga ay yung love. Natuto kang magmahal. Natuto akong magmahal at wala na akong tinitignan at tinititigan. Isa na lamang ang tingin ko sa kanila. Kasi Anong tingin mo sa kanila? yung parehas na mga... Hindi nga, paano parehas? Anong tingin mo sa kanila bilang ano? Para bang sa akin hindi para bang, totoo talaga. Kung maaari, kapag napagbigyan ko yung isa, pag alam kong hindi naman kami gaano close nung isang yon, kailangan ipantay ko pa rin ang tingin ko doon sa isa na yon. Opo. Yun ang ibig sabihin na natuto kang magmahal, hindi ka Walang hindi ka sinisino. nagtatangi. Wala na akong tinatangi. Oo. Kasi di ba sabi nga ng 1 Timothy 5:8, di ba? Ang sino man hindi ko malinga.
Kasi minsan may mga pasaway at pasaway pa rin naman ako mga mahal sa buhay. Na until now, pinagpe-pray at pinagpe-pray ko pa rin naman yan. Hindi ako nagsasawa dyan. At patuloy na kasama sila sa mga dasal ko. Bago ako bumangon, bago ako matulog, ayan. Lagi kong nire-remind sa ating Panginoon yan. Yan. Bilang tao, no, hindi ko naman sinasabi kung ano pa man. Dumating ka ba sa punto na nagsabi ka na rin kay Lord, napapagod na rin ako. Bilang tao, of course, Actually, tatay, hindi napapagod ang ano sa akin. Lord, nasasaktan din ako. Bagamat hindi ako ang may problemang yun, ako pa rin ang nasasaktan. Okay. Masyado akong affected, masyado akong sensitive pagdating sa ganyan. So talagang gano'n na lang yung pagmamahal mo sa kanila. Sobra. To the point na yung pagtitiis ay isang paraan din upang maipaabot mo yung pagmamahal sa kanila. Amen. Totoo po yung tatay. Totoo yun, no? Sa bagay, sabi nga, no, kung tayo ay nagtsatsaga para sa ibang tao, ay ibang tao naman nagtsatsaga din sa atin, di ba? So, yung pagtsatsaga po kasi, isang bagay na sabihin na nating susi eh. Sabi nga dito, susi, para makatanggap Ng ng gantimpala. gantimpala. So, gantimpala hindi lang po dito, hindi lang po sa kabilang buhay, no? Opo. Dito pa lang po ay kaya nga nagsusumigasig tayo na maunawaan, magampanan natin ang pagtsatsaga dahil tapat ang Diyos sa kanyang salita pag sinabi niyang may gantimpala, tiyak na may gantimpala. At isa ring gantimpala na nakikita ko diyan, hindi naman kailangang material eh. Sa'yo, ano ang spiritual na pagpapala sa'yo? Para sa akin, spiritual na pagpapala. Kasi siyempre, natuto kang magtiis, dahil doon natuto kang magmahal. So, merong ibinibigay na gantimpala ang Diyos sa'yo, spiritually, na ano yun? Nabago na yung pananaw ko. Okay? Paano? Isang nabago na yung pananaw ko pagdating sa aking pamilya. Na Hindi mo nakitang pabigat, hindi mo nakitang perwisyo. wala lang ganyan, wala na. Kasi alam ko pag may hamon ng buhay, Minister Ernie, pag alam ko may hamon ng buhay na nagaganap sa akin, ako, Lord, meron ka na naman magandang gagawin sa akin. Bagamat, palagi nakaduktong palagi. Kasi, sabi ko kasi, maselan ako eh. Apektado kagad ako pag may mga sitwasyon na talagang maselan. Tapos para bang kailangan kong umaray kahit masasabi natin na hindi na dapat. Grabe na lang minsan para bang masasabi ko na ayun na yung nagiging bunga ngayon na para sa akin eh. Sabi ko, Lord, meron ka na naman magandang gagawin. Sige Lord, alam ko na mas lalo mo akong patatatagin. Oo, hindi ako lalayo sa iyo, palagi akong kukonsulta kung ano yung pwede kong gawin para sagutin nyo ano mga problema na gaganap na yan. Katulong kita Lord, katuwang kita. Natutuwa ako sa sagot mo kasi marami ako narinig na lagi na lang ako. Kailan ba naman sila kikilos? Kailan ba naman sila gagalaw? Ano ko, Diyos? Marami ako narinig. Pero sa'yo nga, no, natuto kang kasi nga, kung walang pagmamahal, walang tunay na pagtitiis. Eh. Wala po, totoo yan. Patuloy kang maring ginagawa mo isang bagay kasi obligasyon na lang. Opo. Ginagawa mo isang bagay kasi no choice ka na. Ay, hindi. Kaya nga, so ito yung isang pagtuturo natin mga kapatid na, kasi nga kahit sa mga kapatiran, bagamat hindi pa nga naman perfect tayong lahat, marami akong naririnig na, lagi na lang ako ang bunot ng bunot eh. Hindi naman matutong bumunot yung iba. So, maganda naman yun na tumutulong pa rin. Pero hindi siya lumalago dun sa kanyang pagtulong. Ang nakita lang minsan nabawasan na naman ako. Di ba? Ako na naman ang taya. Hindi nakita. Kasi lahat ng yan ay pinlano ng Diyos. Hindi, kagaya mo, hindi naman nagkataon na yung mga... Minsan naman, Minister Ernie, hindi ko naman para naging mukhang bibig yun. Kasi ang alam ko, hindi naman din sa akin ito. Ayun na nga, kaya natin na pinag-aaralan ito, kaya nga natin binibigyan ng diin upang yung mga nakikinig sa atin ngayon na ganun pa rin ang puso, ganun pa rin ang damdamin,
wala hong saysa yung tulong natin. Kasi isang bagay na natutunan ko dito sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano, pwedeng sabihin mo, ay, hindi na ako umiinom, hindi na ako naninigarilyo, kontrolado ko na ang sarili ko sa mga bagay-bagay. Pero maliwanag po ang unang Korinto 13, kung hindi ka natutong magmahal, ikaw ay isang maingay lang Nabatingaw na umaalingaw-ngaw. So sabi nga, di ba, love covers everything. No? The fulfillment of the law is love. Ang kaganapan ng batas ay pag-ibig. So kahit na anong ginawa nating mabuti, pero yung pagtitiis mo, lahat ng yan, pero hindi nagbunga ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa mo, wala hong saysayan. Kaya Totoo nangyayari, yan. ayun, nandun na irereklamo yung ganito, kasi hindi rin makahindi. Opo. Sabi ko nga, mas mabuti nang humindi ka kaysa naman oo ka ng oo, pero naman puro batikos ang ginagawa mo doon sa mga tao. So, hindi mo makita na isa nga dyan kaya ka naman ikaw ang tumataya, ikaw ang pinagpala Opo sa'yo naman. naman, Thank you, Lord. hindi man exactly marami kang pera. Pero Talaga, ang ganda opo. ng sinabi mo, sabi mo, oh Lord, samahan mo ako dito. Ako anong gagawin? Kasi hindi ka naman, Opo, alam mo, opo. wala ka naman. So yun ang napakagandang uri ng pagtitiis. You know why? It's transformative. Nagbabago. Nagbabago na. Hindi pwedeng walang pagbabago kung nagtitiis ka lang sa pagtitiis. Darating ang araw, mapapagod ka. Kasi ang hugot mo, dun sa bait mo daw. Wag sana humantong yung sa ganun na magsasawa. Ay, marami nga Kaya, blessing na sila, nagsasuffer pa rin sila. Bakit? Ito yun. Pwede kasing ang Diyos kumilos. Pero, ang nagiging hadlang ay yung puso niyang mali. Yun ang sinasabi mo, glory to God, Bong, na sabi mo, pag nasasaktan sila, nasasaktan ako Opo. Bagamat hindi ko, financially, hindi ko naman kaya lahat, pero nariyan ang Diyos, nakikilos dahil alam ang puso ko. Amen. Yun po ang sinasabi natin dito. Kung hindi ho kasi ganoon, saan ho pupunta ang ating buhay? Matatapos na lang ating buhay, puro sama ng loob. No? At minsan nga yan, may kasama pang sumbat, Opo. may kasama pang batikos, minsan nga, may pinamumukhaan na kayo, wala na. So, saan napunta yung patotoo mo bilang Kristiyano? Alam ko hindi ho madali ito. No? Lalo na sa mga panahon na parang, yun na nga, parang ikaw na inasahan. Opo. Pero ito po ang pinakikita sa atin, no, ayon sa pinag-uusapan natin ngayon. Ang Diyos po ay kikilos. Yung sinasabi ni Brother Bong, kikilos ang Diyos. Pero paano kikilos ang Diyos? Ang puso mo mali. Hindi siya pumapartner doon sa mali ang puso. Gagawa siya ng paraan. Hindi, sabi, di ba, ang taong sumusunod sa Diyos, hindi ipahihiya ng Diyos. Amen. 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 So, amen. isang nakita ko dito na pagtitiis, nababago ang puso. Kasi masakit yan Opo. Isang uri ng pagtitiis, naghihintay ka. Ayaw na ayaw ni Lord na nasasaktan ang puso mo. Hindi ba? Hindi, nasasaktan talaga Nasasaktan tayo. talaga normally. Pero, ang punto dito, kahit nasasaktan ka, nagpapatuloy ka, kasi alam mo ang Diyos may gagawin. Doon ako palagi nakatingin. Yun nga, yung gagantimpalaan ako at hindi naman kailangan gantimpalang yumaman ako o ano pa man. May mga, sabi mo nga, ang paraan ko, basta pamamaraan nyo, ang kaisipan. Kaya nga, He's a God of surprises. Magugulat ka na, huy, ba't nangyari to? Amen. Huy! Dati, Kasi Minister tama ang Ernie. puso. Dati, Minister Ernie, para bang ganun na nagiging pananaw ko na para bang after kagad ako dun sa mga bagay. Material. After kagad ako sa mga material. Pero alam mo, nung nalaman ko ang Hebrews 16, totoo yan. Nasabi nga diyan makatarungan ng Diyos at hindi niya lilimutin ang lahat ng bagay. Bagamat hindi ako deserve dun sa mga bagay na minsan na blessing ni Lord, para bang, anak, tanggapin mo. Para sa iyo yan. Kaya nga. Ay, paano nga mangyayari? Ikaw ba, matutuwa ka doon sa taong tulong lang. Ito na nga minsan sabi nung isang may nakausap ako nun. Sabi niya, tulong ako ng tulong, ni pasalamat, wala kang marinig sa mga yan. Ganon. So sabi ko, sa isip mo, siyempre, yung panig lang niya narinig mo, masasama nga ugali ng mga kamag-anak niya. Nakausap ko yung kabilang bahagi.
Sabi niya, brother, paano ka naman magpapasalamat? Mas marami ang sumbat. Hindi siya nag-evangelize sa madaling salita. Puro sumbat ang narinig. So paano ho aayos ang puso natin kung wala tayong nakita kundi yung sarili nating gawa Mismo. at hindi natin Opo. nakita ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Palagi ka nakatingin dun sa ano. Ano ba, pinagtitripan ka lang ng Diyos na parang testing nila. Sige nga, tignan ko, hanggang saan ka aabot. Hindi ganun ang Diyos natin. Amen. Kaya kailangan ng mas malalim na pangunawa upang tunay na magkaroon ng saysay yung iyong pagtitiis. At yan ho, gusto nating pag-usapan. Ako, parang nga tayong awit ng pag-ibig. Ano? Pero Kaya anyway, mga kapatid, Biyernes dapat pa lang pala. ngayon, bukas pa yun. anyayahan ko ito sa awit ng pag-ibig at marami pa kaming pwedeng pag-usapan. Pero bago yan at dadako tayo sa Sige po, opo. pagtuturo. Bago tayo dumako sa pagtuturo ay bumati muna tayo ng happy birthday sa ating mga Ayan, kapatid. thank At you, lalakihan ni Sister Jam at pareho kaming malabo ang mata. Today Ayan. is Friday. Ang date, Oo. August 15. August Ayan. 15. So, brother, ikaw na. Sino-sino ba yan? Unang-una ay si Okay. Ako Brother na lang. Ay, apo ni Mini, ni Tata Fred. Brother Jonas, Brother Jonas Magpayo. Magpayo. And then ng, Illinois? Illinois. Illinois. Yan. Brother Carlo Cabral. Brother Carlo Cabral, relative ni Sister Remy Cabral. Brother Jeremy Hines. Yan ay sa abroad din. Sa Today is birthday din ng aking kapatid na bunso. Sino? Brother Joey Banwa. kaya pala Yan. sabi ko may banwa doon. Oo. Sister Elizabeth Hornilia. Oh, Ayan. Sister Cristel Dato. Ay, kapatid, happy birthday. Sister Arian Lasay. Ayan. And then Brother Winnie Blanza. And then belated happy birthday kay Brother Matthew Na Orbe. Naorbe. Ayan. Yan. Happy birthday sa inyong lahat. Enjoy your day. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Yun yung mga pinag-aralan, mga pinag-usapan natin kanina ay sakop ng kaya mabutit may kwentuhan muna no, para buhay na buhay yung Opo pag-aaral. Ano. Alam niyo ba na itong tinatawag na pagtitiis ay susi upang tumanggap ng pagpapala mula sa Diyos. Kasi nga, di ba, may Susi. sinabing ganito, susi yan kung tama Ang ang puso. iyong pagtitiis. Lahat tayo ay dumadanas niyan. Pero hindi lahat ay nakatatanggap ng gantimpala. Kasi nga po, mali po ang pananaw tungkol sa pagtitiis. So, yun ang gusto nating pag-usapan. Isa pa po, ang mga pangako ng Diyos ay hindi lang ho kiniklaim yan. Ginagawa yan. Minsan Thank kasi you, Lord. claim ng claim, pero yung puso hindi naman naaayos. So, bakit hindi ko natatanggap? Kapatid, tignan mo yung puso mo. Nagtitiis ka nga, ang puso mo na may nakasimangot, lubog ang ilong, di ba? Ay, nako. So, maling Thank you, pagtitiis. Hindi tatanggap yan, no? In fact, nagiging hindi maganda ang bunga nito. Alam niyo ba, ang pagtitiis ay napakahalaga. Babanggitin ko lang ang ilang verses. Matthew 24:13. But he who endures to the end shall be saved. Kahit ang ating kaligtasan ay may kinalaman sa ating pagtitiis. Amen. Yan ang sterling trait ng isang tao
Kaya napakalaga itong hindi natin masyado nabibigyan ng pansin, di ba? Opo. Pero yung pagtitiis ay napakahalaga. Sabihin ko na yung ginagamit ni Sister Tess, pala, na kung wala ang pagtitiis, medyo mabuhay ang tinatawag na kaligtasan ng isang tao. Unang-una, hindi niya nararanasan yung kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Opo. Siya yun siya yung magaling, siya yung nagtsatsaga. Siya mahusay. Oo. Siya na, kumbaga. 1 Corinthians 13:7, ito yung binabanggit mo. Love bears all things, believes all things, hope all things, endures all things. Yan po ang driving virtue ng pag-ibig. Sabi nga, di ba, ang pag-ibig, long suffering. Long Ano ba suffering yung talaga. long suffering? Kung hindi pagtitiis, walang umibig na hindi natutong magtiis. Yung sinasabi mo. Si Lord na yan. Okay. Amen. Luke 21:19. Ito, by your endurance, you will gain your lives. Di ba sabi ng Panginoon, pag nagtiis ka, natuto kang magtiis ng tama, masusumpungan mo yung buhay na ganap at kasiyasiya. Ang sarap. Masusumpungan mo yung buhay na inihanda ko para sa'yo. Kaya nga sabi, magtiis ka lang. Hindi matatapos yan sa pagtitiis. Amen. Ipakikita ko sa iyo ang buhay na ganap at kasiyasiya. Thank At you, ang Lord. susi, magtiis. Naku. Okay? Bakit nga ba kailangan tayo Thank magtiis? Unang-una, we are living in an imperfect world. Kristiyano o hindi Kristiyano, nagtitiis. Kaya lang nga, napakaganda ng ginawa sa atin ng Diyos na binigyan tayo ng karunungan kung paano natin haharapin ito. Minister Ernie, hindi ba yung kalakip ng buhay ng isang Kristiyano? Yung pagtitiis? Talagang Oo, kaduktong talaga yan. Kasama yan. Kasi Kasama. nga, unang-una, kahit sa mga tao sa mundo, dadanasin nila yan. Kaya lang, ang pagtitiis ng isang Kristiyano, dahil sa ang mundo ay hindi perfect, ay nagpapabanal. Grabe, thank you, Lord. Ang pagtitiis ng isang Kristiyano ay bumabago ng buhay, bunga ng gawa ng Diyos sa Kanya. Sabi nga, ipakikita ko sa iyo na gagantimpalaan kita ng karunungan at maunawaan mo ang buhay. Yun ang napakahalaga. As Christians also, dapat tayo magtiis kasi tatlo kaaway natin, ang mundo, ang sarili mo, at si Satanas. So talagang pag hindi ka nagtiis, ang sasabihin mo, wag na lang, thank you Lord na lang. So ang ang suffering po is a permanent experience. May suffering. Hanggat nandito tayo sa mundo, may suffering. So kailangang matuto tayo, paano ba magtiis? Yun lang. Paano ba? Okay. Ang salitang ito, ang pagtitiis, ang endurance, ay galing sa salitang Griego na hupameno. Hupomeno. Ito'y 14 na beses na ginamit as noun sa New Testament and 17 times as verb. So, ganun ang emphasis nitong salitang pagtitiis o Opo. endurance. No? So, ano ba ito? Sa 1 Peter 2:19, sabi dito, for this is commendable if because of conscience toward God, one endures grief, suffering wrongfully. No? So, kaya sinasabi pala. dito ni Pedro na kasama yan sa buhay natin bilang Kristiyano na dumadanos tayo ng mga bagay na hindi maganda at sa totoo lang, minsan parang unfair naman yata, hindi ba? Parang unfair naman yata yung nangyayari. Pero bahagi yan, no? Sapagkat kapuri-puri ang nagtitiis ng parusa kahit walang kasalanan bilang pagsang-ayon sa kalooban. Imagine, kahit walang ng kasalanan. Diyos. Kaya nga eh. Ay, pag hindi. Kaya nga, tandaan natin, ang lahat ng ito ay patungo sa kabanalan. Sino Yun. ang nagtiis at dumanas ng hirap na walang kasalanan? Ang Panginoong Hesus. Yun dapat ang malaman ng bawat isa. At Oo. nagtagumpay siya. Opo. Nabuhay siyang maguli at tayo nagkaroon ng kaligtasan. Kaligtasan. Ganon din ang gagawin ng Diyos sa atin. thank you. Napakaganda, hindi ba? So, ibig sabihin ng pagtitiis is to be strong and to be firm. Yung sinasabi, magpakatatag ka. Magpakatatag. Unang-una, hindi ka nag-iisa. Amen. Kasama mo ang Amen, Diyos. amen, amen. Okay, ano pa ito? Sa Hebrews 10:32. Maganda sigurong basahin ito sa Tagalog ko babasahin. 10:32. Ayan. Sabi dito. Okay.
Alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan kung paanong kayo'y nagtiis ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan. Ngunit hindi kayo nagpadaig. Mga kapatid, hindi tayo tumatakbo sa buhay nang walang karunungan. Kaya nga ibinigay sa atin ng Biblia. Para Kaya nga, maging guide natin. hindi lang yun, magliwanag yung utak Opo, mo. oo. Maintindihan mo ang dinadaanan mo, bagamat hindi ganap. Hindi ganun Tayo ba sinabi mo natin, sige magtiis na lang, wala tayong magagawa, Kristiyano. Hindi, naiintindihan mo bakit mo dinadaan kasi binibigyan ka ng illumination ng Diyos. Amen. Yun ang Amen, isang amen. spiritual na pagpapala sa atin, binibigyan tayo ng kaliwanagan. Ngayon, may mga Kristiyano kasi ay hindi pinag-aaralan at inuunawa ang salita ng Diyos. Kaya sabi nga, di ba, ang bayan ko'y napapahamak, bunga ng kamangmangan. Kamangmangan, opo. Tiis lang ng tiis, hirap lang ng hirap. Hindi inuunawa kung ano yung dinadaanan. Wala silang alam na solusyon. Na nga, pinahatin na lang nga ng prayer meeting, ayaw pa, pinagpe-fellowship, ayaw pa. Saan ho kayo kukuha? Sa teleserye. Gusto nila palagi may kaduktong at Kaya kaduktong na. nga, ano. no? So to persevere under a heavy burden. Ibang usapan na to. Magtiis ka. Para kasi Atlas, dala-dala yung globe. Naalala mo si Bit-bit Atlas? yung ano niya. Bit-bit. Di ba minsan ganyan? Para yatang, ano tawag dito, nakadagan ng mundo sa Nakadagan na sa akin, di ba? akin, oo. At yun ang ibig sabihin ng pagtitiis. Pressure, Grabe, stress yan, di ba? Pag hindi mo naintindihan at wala kang karunungan sa iyong dinadaanan, ay dala mo talaga ang buong mundo. At stressful Ay, nako. talaga yan, no? So, kailangan matuto tayo sa Hebrews 11:27, by faith, Moses forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Ito ang sekreto ng Kristiyano. Hindi tayo natatakot sapagkat nakikita ng ating spiritual na mata na naririyan ang Diyos. Yan ang sinasabi mo kanina. Opo. Anong sabi mo? Lord, samahan mo ako, ha? Hindi mo sinabing, Lord, pinarurusahan mo ba ako? Ay, hindi, Lord, hindi. Yung buhay na buhay sa'yo, ang Diyos. At yun ang dapat, actually, pag hindi ka dun humugot, kapatid, at humugot ka lang sa sarili mo, madidismaya ka sa buhay. Sa dami ng problema, tapos hindi ang Diyos ang nakikita mong kumikilos sa buhay mo. Paano na lang yung Minister Ernie yung naka-Lord na pero sa iba-iba pa silang para bang humihingi ng hugot kay Marites, kay may para bang alam naman din namang ikagaganda ng buhay Kristiyano nila. Ay, hindi ko na lang alam ang mga dahilan nila, pero isang bagay ang alam ko, pagkukulang sa Opo. pangunawa at pagkakilala sa Diyos. Yun lang po yun. Na kung talagang may sakit tayong uunawain kung sino ang Diyos at dadating tayo dyan mamaya. Itong Strong's Dictionary, maganda po ito. Meron siyang definition, ibang-iba. Doon sa mga binanggit ko, baga matama lahat yun. Tingnan nyo Strong's Dictionary points to a positive picture of endurance. Pag ikaw ay nagtitiis, pakinggan natin, cheerful. Hala? Oh? Cheerful daw. Alaga ba? Hopeful. Wow. Umaasa. Umaasa. Waiting. May inaantay? Yun ang sinasabi ng Diyos sa atin. Kung ikaw ay may ugnayan sa akin, ano sabi mo? May magandang mangyayari dito. Di ba? Romans 8:28. In all things. In all things, God works together Together for for good to good. those who love Him and who He has called for His own purpose. Ano ibig sabihin nito? Merong magandang layunin ng Diyos. Kaya ito ang dapat nating makita. Cheerful, bakit? May inaasahan ka di ba? Amen, Naghihintay amen. ka dahil alam mo ang Diyos na nangako sa iyo ay tapat. Ang sarap. Di ba? Sama ang sakit, sama ang lahat, pero nangingibabaw dito, may hinihintay ako, buhay ang aking Diyos. Ayan. So tignan natin ang mga definition ng endurance. Isa dito, the power to withstand hardship or stress, especially from an inward disposition, unwavering in one's resolve to stand strong through adversity. So ito yung pinag-uusapan natin, maging matatag ka, Opo. maging matyaga ka. Alam mo kung bakit? Kasi ito'y nanggagaling sa loob.
inward disposition. Ayun ang ginagawa ng salita ng Diyos sa atin. Pinagyayaman ang ating pagkatao, kinakain natin ang kanyang salita at nagiging bahagi ng ating buhay. Opo. Hindi ho kayo pwedeng humugot sa labas, mga walang utang na loob, hindi man lang marunong magpasalamat. Hindi ho ganon. Sumbat na kagad. Puro sa labas ang hugot mo, mabait naman ako. Ang bakit hugot ho ay sa ganyan? loob. Pag ang hugot sa labas, wala kang makikita. Puro sama ng loob ang aabutin mo. Para bang masasabi natin produkto na ng kapaguran yun, ano? Ay, kaya ka nga napapagod dahil doon eh. Tamo Philippians 4:13, di ba binanggit mo? Yeah, I can do. Oo. Bakit matapang na nasasabi na? Kasi galing sa loob yun, magagawa ko ang lahat dahil sa kapangyarihan ni Kristo na sumasa akin. Amen. Hindi ang galing sa, ay sana naman, itong magbayad dito, ay sana naman, pakita. Ay, Hindi mo naman sila para madirektan. Ay, oh. asan yung pinahiram ko sa'yo? Kaya nga, sinasabi mo nga, yun ang produkto ng sama ng loob. Pangalawa, eto maganda, rightly handling God's word. Andito na yung salita ng Diyos. Endurance means I want to be an honorable vessel which does not get in the way of what God has called God has called me and is really and ready for every good work. Alam nyo, ang tingin niya bilang isang Kristiyano, ang ganda, ako'y isang magandang sisidlan ng Diyos. Okay? Isang sisidlan produkto ng na sisidlan ng Diyos. Oo. Oo. Kung saan hindi ako magiging hadlang sa nais ng Diyos at layunin ng Diyos sa buhay ko upang mabigyan siya ng kaluwalhatian. Kaluwalhatian. So ang ganda ng tingin niya sa lagi na lang ako inaabuso. Nako parang palabigas. Hindi. Yun nga, glory to God. Ano sabi mo, Bong? Hindi. Gusto kong maging blessing. Opo. Pwede na pala kitang, Wag mo. Di ba? Thank you, Lord. A man with a mission. May mission ka, alam mo yung mission. Dito ako tinawag ng Diyos, paninindigan ko ito upang maluwalhati ang Diyos sa aking Totoo buhay. po yun. Ang galing naman. At kikilos sapul ang na Diyos. sapul ako doon. Oo nga. Alam mo, tawag dito, no compromise, no surrender. Di ba, pelikula yun? Alam niyo, tawag ko dito, parang the man from La Mancha to dream, the impossible dream, to di ba? To go into hell for a heavenly cause. Sabi mo, imperno na nga itong buhay ko. Pero Masasabi mo pa bang ano to? kaya may maganda pa bang mangyayari dito? Di ba? To go into hell for a heavenly cause. Yes, dumadanas ako ng hirap, pero may makalangit na layunin at kasaysayan Apo. ito. Yun nga, kaya nga be transformed by the renewal of your mind hanggat hindi nababago po yung isip na yan. Mga kapatid, Good naku. luck na Thank you, lang Lord. sa mga dinadanas mo, kapatid. Hindi matatapos yan. Nadadagdagan pa ng iyong consumption sa sarili mo at sa buhay. Isa pa, to endure is to become strong. Eto maganda. To suffer is to simply to remain in a painful state, sometimes for a long time. Minsan ganito, tiis na lang nga ako ng tiis eh. Hirap na nga ako. Alam nyo, some of us may not know we can stop suffering and start enduring. Aba, Amen. magkaiba pala yun. Magkaiba pala? Iba pala yung ikaw ay dumadanas ng hirap doon sa pagtitiis. O gamitin natin, glory to God, example sa Kanya. Hindi niya sinabing, ay, ito na naman. Ay, hindi. Nakita niya yung pagtitiis na magbubunga ng maganda ito. So, bakit tayo nahihirapan? Doon ka na lang lagi sa Doon ka nakatingin palagi Sa hirap. Sa hirap. Puro hirap. Ako na lang kasi, hirap. Wala ka na nakita kundi yung iyong suffering. Hindi mo nakita kung anong purpose ng suffering mo. Kaya nga po, totoo yan, Minister Ernie. Kaya most of the time, kapag merong mga ganyan akong sitwasyon na ang paglapit sa akin, kung maaari, bagamat minsan nagiging moody ako, kung maaari wala akong bibitawang ikasasama ng loob nila. Tao ka pa rin naman. Nangyayari pa rin naman yan. Pero maganda nga dito, yung nga sinasabi na inward disposition, malinaw sa'yo. Amen.
Hindi ka biktima ng kapalaran, hindi ka biktima ng tadhana. Malinaw sa iyo, bunga ng iyong pakikipag-ugnayan sa Diyos at bunga ng pangunawa mo ng salita ng Diyos. Binanggit mo si Pablo, babanggitin ko rin si Pablo. Kasi Sige talagang po. isang enduring. Paul was not simply suffering, but enduring. Nakita ba natin doon sa Biblia, sinabi ni Pablo, kawawa naman ako na lang lagi. Ako na lang lagi nakikita nila, puro hirap na inabot ko. Eto na, pinugutan pa ng ulo yan. Opo. Pero makita natin ang disposisyon niya sa lahat ng ito kung ano pa man yan, kung yan ang gusto ng Diyos, sige, sugod mga kapatid. Kaya niyang kasintayuan kung ano yung katotohanan. Alam mo, ang sikreto niya, dalawa. Paul pressed on the view of both the grace of God and the call of God in his life. Unang-una, hindi siya umasa sa sarili niya. Umasa siya sa kagandahang loob Ng ng Diyos. Diyos. Dahil alam niyang may mahuhugot siyang kagandahang Opo. loob ng Diyos. Yan yung sinasabi kaninang cheerful and waiting. May darating na tulong. Opo. May darating na pangunawa sa akin. Ipagkakaloob ng Diyos sa akin. Sugod siya ng sugod. Pangalawa, ito mahalaga. Pinarangalan niya ang tawag ng Diyos sa kanya. Naisishare ko nga sa mga prayer meeting. Dumating ako sa point ng buhay ko na suko na ako. Marami na ako. Talaga ba? Oo, talagang almost nung mga nagsisimula kami. Alam niyo, dahilan kaya ako nanatili. Isa na lang. Naubusan na ako ng katwiran para magpatuloy. Alam niyo kung ano? Tinawag ho ninyo ako. Hindi ho masasayang ang tawag na ito. Although nung araw medyo masama ugali ko. Ganito katwiran ko. Kung ako'y titigil, paano ko masasabi sa mga taong sinungaling ang Diyos na ito? Gusto kong patunayang sinungaling ang Diyos na ito, magpapatuloy ako para makita ko kung ano ito. So, batang-bata pa akong sa Panginoon. But at the same time, nakita ko yung, siguro hindi ko naman kamalayan pa, no? Pero sa akin is, pararangalan ko itong pagtawag na ito kasi hindi pwedeng masayang ito ng ganito-ganito lang. Basta-basta lamang. Kasi Diyos ang tumawag sa'yo. Ako Amen. naman, sino naman ikaw para tawagin? Di ba, parang tinatanong mo, ako ba talaga tinatawag ninyo? Hindi ba, ibig sabihin may parangal doon, may napakagandang dakilang dahilan. Although hindi mo alam, yun na lang pinanghawakan ko. At yun ang pinanghawakan ni Pablo. Amen. Kaya ho tayo nakakapagpatuloy kasi pinararangalan natin ang pagkatawag ng Diyos sa atin. Yun po ang isang bagay na dapat nating maintindihan. No? Where others saw brokenness and woe, Paul saw the grace of God in his life and in his ministry. Nakita niya na ang kagandahang loob ng Diyos ay makikita niya sa ministeryong ibinigay Binigay sa kanya ng Diyos. Totoo yan. Kagaya po namin dito, nakita namin ang kalooban ng Diyos, nagkaroon kami ng kagalingan sa aming buhay, Opo. sa relasyon, sa pinansyal, bunga ng ministeryong ipinagkatiwala sa atin. At hindi lang ho yan ministeryo ng preaching, bilang ama, bilang tiyo, bilang kapatid, bilang asawa. Lahat ho yan ay ministeryo. Hindi ho yan pabigat. Dahil po yan, lahat galing sa Panginoon. Ang Diyos ho'y nagpapahintulot ng magagandang bagay at hindi magagandang bagay. Di ba sabi niya, I am God who brings blessing. I am the God who brings curse. Sabi nga niya, I can turn a curse into a blessing. And I can turn a blessing into a curse. Bakit? Pareho siya ang nagpapahintulot ng mga bagay na yan. 1 Corinthians 15:10. Tignan niyo ang paninindigan ni Pablo. Siguro magandang basahin to sa Tagalog. 1 Corinthians 15:10. Ayan. Pakinggan niyo, ha? Tignan niyo gaano kaliwanag sa kanya ang pagkatawag sa kanya, kaya't nakapagtitiis siya. Ngunit dahil sa kagandahan loob niya ng Diyos, ako'y naging isang apostol at hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sinuman, subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayanan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. Wala siyang inangkin. Pero sa English, mas maganda I am what I am. Kung ano ako ngayon, ako ngayon, bunga ng kagandahang loob ng Diyos. Wala siyang inangkin sa sarili niya. Sarap. Yan ang pagtitiis na nagbubunga ng kabanalan.
Wala kang pagmamayari. Wala kang ipagmamalaki. Kung di ako mabait, kung di ako mapagtiis, walang ganun. By the grace of God, I am what I am, and His grace toward me was not in vain. On the contrary, nabanggit ko na yun, ano? So Paul's heart was reaching out to God's grace. Alam mo yun, pag parang nahihirapan siya, kumukuha siya ng grasya mula sa Alam Diyos. niya kagad kung saan niya kukunin yung ano. Yung lakas, yung Lakas, karunungan, yung motivation. Mm. Kaya sa kanya binigay yung, Lord, kailan mo pagagalingin ang mata ko? Sabi niya, sapat ang grasya ko. Kumbaga, nakita mo na ang grasya ko. Nararanasan mo na. Hayaan mo pang mas maranasan mo pa. Nagreklamo ba siya? Hindi. Naintindihan niya. Never. Nakita natin sa buong ano niya. Yun nga ang bunga ng pagtitiis. Merong isa akong nabasa, si Daniel Ritchie. Walang mga kamay to, walang braso. Ayan yata yung ano, Hindi, iba pa yun. Iba pa yun? Oh. Grace pushes me forward what life wants to drag me down. Hindi naging sagabal na wala siyang mga braso. Ang grasya ay naging sapat upang ako'y magpatuloy, bunga ng isang bagamat may buhay na nais akong hilahin pababa. Lahat naman tayo. Bakit ba tayo nagpapatuloy hanggang ngayon? Marami rin tayong kabiguan, marami tayong mga hilahil. Sabi kumbaga. nga na Minister Ernie ng isang nakausap ko na medyo kulang na yung kanyang parte ng katawan. Sabi niya, alam mo, kulang man ako ng parte ng katawan, naniniwala ko buo pa rin ang pagmamahal ng Diyos sa akin. Yun na nga yun. Nauunawaan. Hindi lang yung buo na yung Diyos, kundi yung araw-araw dadanas ka. Siyempre, merong maging insulto sa'yo. Pero ang nakita nga ng taong ito ay yung grasya. Unang-una, binigyan siya ng buhay ng Diyos. Amen. Binigyan siya ng pangunawa. Actually, yung mga pagkaganon, may mga nag-uuyam, malalim Tagalog ko, Litanya. inuuyam siya, di ba? O iniinsulto siya. Minsan. Alam mo, nauunawaan niya yung tao, hindi niya papatulan yun. Kasi nauunawaan niya, bunga ng grasya ng Diyos. In fact, ipagdadasal pa niya, Lord, mahabag ka sa taong ito. Pero kung iisipin mo, pag wala kang alam tungkol sa Panginoon, parang palagi kang nakareklamo. O, hindi ba? Ganun tayo nun. Ayan. So, sino makapagtitiis? Alam mo kung sino? Yung patapon ng buhay. Brother, anong patapon ng buhay? Yung patapon ng buhay para kay Kristo. A throw away life. Kung hanggang ngayon kung ano ba mga pinangahawakan mo dyan, kung ano bang pinagmamalaki mo dyan, mahirapan ka magtiis, kapatid, kasi may ikakatwiran ka eh. Magtitiis ako samantalang, di ba? Di ba dapat ako ay makatanggap? O pati yung gantimpala, hinihingi na. Abay, bigyan nyo na, Lord. Marami na akong hirap na dinanas. Ay, nako. Pero walang natutunan sa buhay. Para bang, para bang inuutusan mo pang Panginoon nun? Ay, ang tawag ko dyan, entitled. Entitled sila na, oy, marami na akong ginawa, Lord. Abay, bigay mo naman sa akin yung nararapat sa... Alam nyo, ang Diyos, pwedeng ibigay sa iyo eh. Tapat ang Diyos eh. Amen. Totoo. Kaya lang, sabi niya, I can turn a blessing into a curse. Hindi rin magiging pagpapala sa iyo kasi walang anointing yung ginawa mo. Walang spiritual anointing. Kagaya namin nagpipreach, pwede kami ganda nitong turo ko, pakinggan nyo. Pero kung sarili mo ang in-endorse mo dyan, yung sarili mo ang ipinagmamalaki mo dyan, nagturo ka lang, pero hindi babago ng buhay. Kita yung yabang mo eh. Apo. Pero kapag ang anointing ay nariyan, kahit na magkabulol-bulol ka pa dyan, merong nakakarinig. Patuloy na mangungusap at mangungusap. Nangungusap kasi hindi na ikaw Apo. ang Diyos na sa buhay mo. So itong throwaway life, a person who is destined to be discarded. So discarded to get rid of something or someone. Yung bang, ayoko na nitong buhay na ito. Kaya sa pagtitiis, doon darating yan eh. Handa mo ba itapon yan? Yung pride mo. Hindi ba yan, Minister Ernie, na kung ano yung ayaw mo, yun ang mismong didikit sa'yo? Kung anong kahinaan mo, yun ang aayusin sa'yo. Thank you, Lord. Minsan Mga kasi, kapatid, ang ganda. masyadong pagpapahalaga sa mga ginagawa. Yun ang isang dahilan, kaya tayo nahihirapan. Masyado tayong magpahalaga doon sa, bakit pag iba tumulong, yun lang naman eh. Pero pag ikaw tumulong, malaki tinulong ko. Yun nga yung entitled. Ang throwaway life, hindi ka napasalamatan. Thank you, Lord. Hindi ka binayaran. Thank you, Lord. Bakit ka nagte-thank you? Nagpapakamartir ka ba?
Kikilos kasi ang Diyos, hindi man babayaran o ibabalik ng Diyos yun. Although most of the time, babalik naman ng Diyos. Opo naman. Yung pagkatao mo, yumayaman, natutulad ka na kay Kristo. Hindi ba yung sinasabi nga kanina na unfair, walang kasalanan, pero siyang, ay, sinong pinaka-unfair treatment? Pinatay, pinako sa krus. Hindi naman tayo pinapako sa krus pa. Minsan, konting bagay lang na, hindi lang nabanggit yung pangalan mo, hindi lang nabigyan ng credit yung ginawa mo, o mas konti yung tinanggap mo, ayan na, nasa na yung pagtitiis? Wala na, goodbye. Kaya nga sa John 12:24, most assuredly I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. He who loves his life will lose it, and he who hates his life in this world will keep it for eternal life. Pag minahal mo masyado, hindi na masyado, pag minahal mo yung buhay na yan, mawawala yung buhay na totoo. Pero pag yan, Papalitan ng magandang buhay. pag yung buhay na yan ay ginawa mong patapon at throw away life for Christ, yayaman yung buhay na yan at magpuproduce yan ng maraming pagpapala, hindi lang sa buhay mo, kundi sa mga taong nakakahalubilo mo. Yes, yung mismo Pati sa nakapaligid iglesia sa'yo. na nagiging isa kang halimbawa ng isang tunay na sumusunod kay Kristo. Especially ang iyong family. Especially sa family. Totoo Yan ang yan. pinakamahirap bigyan ng patotoo. Pag hindi nakita ng pamilya mo, kahit ang buong church, pinapalakpakan ka, at sa loob ng bahay, walang pumapalakpak sa'yo, ay, nako kapatid, may problema tayo pare-pareho. Ayan. Matatapos na ako. Enduring is to continue in the same state without perishing. Enduring is to stand in a holy state, come what may, so that one will always have the Spirit to be with you wherever you are. Huwag mong ipanakaw, huwag mong galitin ang banal na Espiritu Santo, huwag mong ipanakaw sa ang iyo. iyong kagalakan, ang napakaganda mong posisyon sa harap ng Diyos. Kaya nga sinabi, anak, magtiis ka, may ginagawa ako, Para mabuti para sa iyo. Manatili kang nasa ilalim ng kagandahang loob ko. Okay, Amen. God's hand, ano ba to? Wherever you are, living in the Spirit is living under God's hands while asking wisdom in faith. Yan yung sinasabi mo. Opo. Hindi ka pwedeng magtiis nang walang pananampalataya. Lalo na pag wala kang pinangahawakang pangako ng Diyos. Yun na nga yun. Kasi ang pananampalataya, inaasahan sa mga bagay na iyong inaasahan. Ano ba inaasahan ko? Ang pagkilos ng Diyos, ang pangako ng Diyos, ang kagandahang loob ng Diyos, ang habag ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos. Ando na lahat. Lagi kong nababanggit ito, napakaganda ng posisyon natin. We are secured in the hands of God. Kahit na sino pang gumawa ng hindi maganda sa'yo, huwag kang lumaban. Dahil may Diyos na magtatanggol sa'yo. Pag lumabang ka, Talaga hindi ka po. na mapagtiis. At pag hindi ka na mapagtiis, wala kang natutunan doon sa sitwasyong dinaanan mo. Tumapang ka lang ng mali. Opo. Dapat matuto tayong tumapang ayon sa Sa kagandahang loob ng Diyos. Matapang ka. Sabi ko nga, sino ba mas matapang? Yung nananahimik o yung nanununtok? Sabi nila, yung nanununtok, hindi. Mas mahirap pa kontrolin yung sarili. Yun ang nagtitiis. Kahit tama na ikaw, kahit sinabihan ka ng hindi maganda, nanahimik ka pa rin. Sinabihan ka ng hindi maganda, hindi yung kumibo na, may araw ka rin. Hindi. Sabi mo nga, Lord, anong gagawin ko dito, Lord? Opo. Yun. Bakit? You are operating in faith. Maraming Kristiyano, ganun na lang, suffer na lang ng suffer. Hindi alam Puro kung nga, ano. ito mga kasama ko, lagi akong ginagayan-gayan at ginagayon-gayon. Ako yung tumatahimik na lang. Sorry. Puro ka self-pity. Para bang sabi mo, sige nga, dagdagan nyo pa. Ay, tapos ang kausap ay sabi, oo nga. Oo nga, gagatungan Wala pa. na. Minsan masarap sabihin, hoy, magising ka naman. Ganyan ka na lang ba habang buhay? Puro awa sa sarili. Wala ka bang narinig sa Diyos? Yun. Yun, doon makikita ang maturity. Hindi marami na akong dinaan ng suffering. Kahit yung mga masasamang tao, maraming dinaas na Ano ba yan? suffering. Paulit-ulit na lang, ganun-ganun. Ano na yan na naman Bakit ba? pa ulit-ulit?
hindi na natuto. Yun. At oh. hindi nakakilos ang Diyos sa buhay nila kasi hindi nila nakita ang Diyos dun sa sitwasyon. Hindi nila alam kung anong pang-combat doon. Alin? Hindi nila alam kung ano yung pang-combat. Oh, tama ka, combat. Kasi nasa gera. Nakalimutan niya nasa gera siya. Yes, Parang, opo, ay, yan na yung bala. opo, oo. Ay, yan na yung bala. Lumabang ka! At huwag kang lumaban sa physical. Physical. Totoo Lumabang yan. ka sa spiritual. Sabi nga ni Pablo, hindi ba ang kalaban natin, hindi mga Hindi ang mga physical. tao, Hindi oo. tao, mga spirito yan. Yes, opo. Okay. At sabi pa nga dito, while asking wisdom in faith, Joseph, Moses, David, Esther, Paul, teach us that endurance through faith is crucial. Ayan na. Sabi nga ni Pastor Alex, crucial. Pag sinabing crucial, hindi pwedeng mawala yun. Kaya hindi Importante pwedeng yan. suffer na lang ako ng suffer. Ay malamang, suffer ka na lang ng suffer. Pero hindi ka naging matalino. Yun. Pero sila Moses, sila Joseph, sila David, ba't sila nagtagumpay? Naging matalino sa pagtitiis, naunawaan kung bakit sila pinagtitiis ng Diyos. Opo. Okay? At panghuli, finally, not trusting in our efforts, but trusting Christ's saving work for us, standing in the confidence faith brings us to us every day. Huwag mong asahan yung effort mo ang magbibigay sa'yo ng kata. Di ba sabi nga, ba't ganun? Tinulungan ko sila, hindi ako tinulungan. Ba't ganun? Pinautang ko sila, ngayon ako umuutang. Ayaw Parang akong hinanap niya yung pautang. sarili niya sa iba. Kasi nga, umasa ka sa effort mo. Oo. Nasa ng Diyos. Nakakala mo babalik na sa mga ganun-ganun Nasa lang. ng Diyos doon, hindi ba? Sa John 16:33, bilang pagtatabos, I have told you these things so that in me you may have peace. O bakit walang peace? Sinabi na ng Diyos, ayaw pa maniwala. Sabi ng Diyos na pagtagumpayan ko na, tapusin ko ha. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. overcome. Alam niyo, isang pangitaing nakikita ko dito, nang mamatay ang Kristo sa krus, hindi lang siya namatay para sa kasalanan natin. Tandaan natin, ang pangalawang Adan nang bumalik, ay ibinalik din ang katatayuan uli natin sa harapan ng Diyos. Ibinalik din ang lahat ng nawala, bunga ng kasalanan ni Adan at ni Eva, at ibinigay sa atin uli. Opo. So may restoration of the life that we lost because of the sin of Adam and Eve. And because of that, ang pangako niya, buhay na ganap at kasiyasiya. So ibinalik na ho lahat. Kaya yung kamatayan ng Kristo, pati yung problemang dinadanas mo ngayon, ay tapos na. Tinapos na. Bakit? Namatay na rin siya para dyan. Kaya ito yung problema. Ano sabi nga ni Lord sa Ephesians 2:10? Daanan mo na lang. Paano mo dadaanan? Nauna na ang Kristo. Opo, Sumunod nauna. ka na Sumunod lang. ka na lang. Totoo po Kaya yan. kung ano, udyok ng Espiritu Santo, gampanan mo para pag natapos yun, mas matindi ang iyong pagkatao bilang isang wangis ni Kristo. Opo. Lalo Hindi na yung alam mo ito, dinanas ko nung araw. Ay, ito, hirap ko nung araw. Wala ka natutunan. Para ba yung masyado nilang minumulat yung sarili nila sa mga personal encounter na wala namang gaanong kabuluhan. Alam niyo kung ang tawag doon? Nagbase sila sa experience. You don't base your relationship with God on your experience. You base it on the truth of God that is continuously being revealed to us. We base it on the gospel, which is the good news, who tells us that we are overcomers and victorious. Victorious. Yan. Kaya napakaganda po ng pag-aaral na pinag-aaralan ko nga. Kaganda naman itong pag-aaral na ito. Ako mismo nagagalak. Kasi nga, nagliliwanag lalo. Kung maging daanan, mas malinaw eh. Opo. Ayan. So, mga kapatid, sana po'y nag-enjoy kayo sa ating kwentuhan at konting pag-aaral sa umagang ito. Amen. May announcement muna po tayo. Ikaw na ba, Brother Bong? Ayan. Para sa ating family affair will be held on November 29 and 30. Ang final dates na po ito Nakuha na natin. Thank ay you, Lord. ang pinaka-presyo niyan ay 2,900 per head at the Hotel Supreme Mall. Yay, thank you Lord. Tuloy na. Excited na marami. And Event Center, Baguio. Event Center, Baguio, yan. Pa-register na po tayo mga kapatid. Pwede na din sa mga, pwede na rin po magbayad. Yan.
And then, sabi nga dyan, yung Baguio Outreach, may magkakaroon ng 26th anniversary. September 3rd. Naku, birthday natin, Lolo Ernie. September 13. Yan. At the... Oras. oras 1:30 p.m. ang start. 10:30 to 1:30 p.m. Ayan, nilaktawan ko yung 10:30. Ano? At the Newtown Plaza Hotel. And then, may share po tayo dyan, mga kapatid, sa mga gustong pumunta. Ang pinaka per head po ay 350. Details are posted at our page. FB page. FB page, ayan. So, salamat po sa ating pagsasama sa umagang Opo ito. naman. Bago kami Parang magwakas, meron pong repeat news song of the week. How good it is to give thanks to you, O Lord, composed by Sister Connie Caudilla. God bless you po. Good day. morning. Thank you, Bye-bye. Lord. Though I may fall, your constant love, O Lord, keeps me up. When I'm anxious or worried, you comfort me and make me glad. I sing your praises, tell the wonderful things you have done. I'll be glad and rejoice, for you have called me to be saved. How good it is to give thanks to you, O Lord, to sing in your honor, O Most High God, to proclaim your constant love every morning, and your faithfulness through all of my days. Though I may fall, your constant love, O Lord, keeps me up. When I'm anxious or worried, you comfort me and make me glad. I'll sing your praises, tell the wonderful things you have done. I'll be glad and rejoice, for you have called me to be saved. How good it is to give thanks to you, O Lord, to sing in your honor, O Most High God, to proclaim your constant love every morning, and your faithfulness through all of my days. How good it is to give thanks to you, O Lord, to sing in your honor, O Most High God, to proclaim your constant love every morning, and your faithfulness through all of my days. How good it is to give thanks to you, O Lord, to sing in your honor, O Most High God. I will come before you with thanksgiving and sing joyful songs of praise.
the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel.